na malaking kaganapan, malaking rally dito sa darating na 30 ng Nobyembre at meron hong may mga panawagan ho kasi mga rallyista at iba pa na i-reset daw yung isasagawang rally sa November 30. Ano kayang rason doon sa kahilingan na ito ay ma-reset yung naturang kilos protesta? Alamin natin sa ulat ni Bombo J.C. Galvez. Maaring hulihin at kasuhan ng inciting to sedition ang sinumang rallyista na mananawagan ng government reset o pag-withdraw ng suporta sa gobyerno sa ikakasang anti-corruption rally sa November 30. Itong iginiit ni Defense Secretary Gibo Teodoro kung saan anya iligal ang anumang pahayag na humihikayat sa pag-atras ng suporta sa pamahalaan. Sa kasagsagan ng issue tungkol sa katiwalian sa mga flood control projects, may ulat na may nag-uudyok sa militar upang bawian ng suporta sa Pangulo at pamunuan ang reset o pagpapalit ng liderato sa bansa. That's totally illegal and that's inciting to sedition. What you cannot do directly, you cannot do indirectly in the law. So when you say withdrawal of support, it's an indirect way of saying I'll take over, which is illegal. Kung may manawagan sa rally November 30 na mga ganon, pwede silang kasuhan ng pwede. Tingin ko Tingin ko. Pwedeng hulihin. I mean, it's illegal. It's an indirect way, it's an artful way na if any prosecutor naman is listening, hindi maniniwala of saying what you are not allowed to say. So, pero nasa sa pulis na yun. Sa tanong kung bakit muling lumulutang ang panawagang reset, sinabi ng kalihim na malinaw na may political na hangarin ang mga nagtutulak nito. Siyempre naman may motibo yung mga yon. I mean, if you're pushing for accountability and transparency, you push for justice. But a reset is something else. Naniniwala din ang kalihim na palaging may umiiral na mga banta, ngunit umaasa siyang magiging mapayapa ang kilos protesta. Lagi naman merong mga threats, pero inaasahan natin maging matahimik. No? How serious are the threats? Siniseryoso namin lahat ng threats, pero I guess we look forward really to a peaceful November 3rd. Samantala, tiniyak ni Teodoro na nakahanda ang Office of Civil Defense at mga emergency units para sa anumang contingency, hindi lamang para sa posibleng kaguluhan, kundi pati sa mga usaping pangkalusugan na maaaring lumitaw sa malaking pagtitipon. Nakahanda rin anya ang mga kapulisan para sa worst case scenario sa peace and order. Nakababahalaan niya kung maulit ang nangyari noong September 21 sa anti-corruption rally dahil may mga nanggugulong gangs at criminal elements. Ngunit tiniyak niyang handa ang pulisya rito. Sa amin naman, on worst case scenario, sa OCD level yun hindi AFP level, PNP issue yung peace and order. Okay. So sa amin, sa OCD level, naka-prepare lahat ng ambulansya, emergency services, for any contingency, not necessarily a violent one, but health concerns or whatever. Meron nga yung mga gangs at saka criminal elements na nakapasok. Ay yan ang nakakatakot. Yan ang nakahanda ang PNP tungkol dyan. Sila ang lead agency tungkol dyan. At inuulit ko, yung restraint nila was really admirable. Pero talagang yun ang pinakasalot din talaga na mapasukan ng mga ganong klaseng tao. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo J.C. Galvez and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.